Bahala na po ang ICC dyan. Hindi na ho namin makokontrol. Ako, ICC na naman. Andun po kasi ang Pangulo eh. Ang dating Pangulo ay nasa ICC po. Kaya kung meron ho nang gusto ng provisional liberty, doon ho sila mag-a-apply. Hindi na, wala na ho kami magagawa doon. In fact, ito hong pinag-uusapan natin sa judice na naman po ito. Yan naman ang problema rito. So yung binabanggit na liberty of abode ni Attorney Medina kanina sa ating konstitusyon, wala nang aplikasyon. Yan po, pero sa akin ang tingin ko puro sa liberty of abode na yon, eh parang that's the rule of search warrants eh. Yun po yung aking nakikitang konteksto nun. Palagay ko hindi naman limitado doon, ano? Anyway, siguro para lang makapag-aral kami ng gusto sa susunod, baka naman makapagbigay kayo ng 2 o 3 pang mga Pilipino na inaresto ng ating pamahalaan na walang warrant of arrest, tapos dinala sa ibang bansa na wala namang court order na galing dito. Marami ho yan. Ito po yung mga foreigners, karamihan po. Hindi pa nga Pilipino. Hindi, tinatanong ko po yung Filipino citizen. Kasi syempre yung foreigner... Ito po, this is a case of first impression. Hindi pa ho nangyayari ito. But I have to posit that it is a case of first impression. Hindi pa ho nangyayari ito sa kasaysayan natin. Kaya nalilito po kami kasi yung DOJ dati talagang pinagpipilitan na nag-comply sa Article 59. Ngayon, sinasabi na hindi na kailangan na dalhin sa local authorities at parang yung DOJ may sinasabi na halos judge na kayo. Paano naman nangyari nagkaroon ng judicial powers? Yun po yung binigay sa atin na options ng batas, 9851, Section 17 po. Palagay ko hindi tama yun kasi Attorney Medina, talaga bang DOJ was vested by the Constitution with judicial power? Kailan naman po nangyari yun? Saan bahagi ng ating saligang batas naging huwes ang ating DOJ? Wala kaming claim to judicial power. Dito po, executive action po ang aming ginawa. In accordance with Section 17. Pero hindi nga po Article alien 9851. Hindi nga pwedeng isurrender kasi hindi nga alien. Pilipino man siya. Hindi ho, malinaw. Gusto basahin ko ulit for the record para malinaw alam na po sa natin ating yun. lahat. Oo, baka naman si Attorney baka minsan baka nalilimutan natin yung mga nasa saklaw ng batas eh. Babasahin ko po ulit. Hindi. Alam ko na yon. Oo. Yes, please, Attorney Medina. May dadagdag kayo? Hindi ba yung Constitution wala naman judicial power? Kaya pinagpipilitan natin na bumalik sa korte. I'll be consistent with my previous opinion, Your Honor. The right to liberty can only be, the deprivation of the right to liberty can only be adjudged by a court of law. Now, even assuming that executive officials would have the power to make a final adjudication on the right to liberty of an individual, at the very least, that individual whose right to liberty is at risk should still be accorded administrative due process at the very least, which means still notice, opportunity to be heard, and a decision by an impartial tribunal. So the fusion, what the Constitution wants to prevent is the fusion of executive and judicial power in the hands of one person. One American constitutional expert declared that as a form of tyranny. So I'm not casting aspersion on the actions of the executive officials involved. I'm sure they consider the legality, and I'm sure they're willing to present clear legal basis for their actions.